Magandang araw sa aking mga manonood. Welcome back to my YouTube channel. Ang channel na tamang impormasyon lamang ang isi-share para sa inyo. Magandang balita para sa ating mga teachers dyan. Alam niyo bang makakatanggap ang mga guro ng pampublikong paaralan ng 7,000 pesos medical allowance taon-taon? At ito po ay magsisimula sa susunod na taong 2025. Sinabi ito kahapon ng DepEd or Department of Education. Ang pagtaas ng medical allowance ay ipinag-uutos sa ilalim ng Executive Order number 64 ni Pangulong Marcos na nagpapataas ng sweldo at benepisyo ng mga manggagawa sa gobyerno. Sa ilalim ng Executive Order number 64, magbibigay ang gobyerno ng taunang medical allowance na hanggang 7,000 pesos sa mga kwalipikadong tauhan ng sibilyan, ng gobyerno, kabilang ang mga guro sa pampublikong paaralan. Sabi pa ng DepEd, ang makabuluhang pagtaas na ito mula sa 500 pesos medical examination allowance na ibinigay noong 2020 ay nagmamarka ng malaking pagpapahusay sa suporta para sa kalusugan at kapakanan ng mga guro. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na ang 1,300% na pagtaas sa medical allowance ay makakatulong sa mga guro na makakuha ng komprehensibong insurance coverage. Sa kanyang unang flag raising ceremony sa DepEd noong nakaraang buwan, nangako si Angara na palalawakin ang healthcare benefits ng lahat ng empleyado ng DepEd sa buong bansa. Kabilang sa mga hakbang na kanyang tinitingnan ay ang paglalagay ng mga on-call doctor sa lahat ng tanggapan ng DepEd sa buong bansa. At alam niyo bang bukod sa medical allowance, ang mga guro sa pampublikong paaralan ay tatanggap din ng 5,000 pesos tax-free teaching allowance para sa school year 2024 to 2025 sa ilalim ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ang allowance na ito ay tataas sa 10,000 pesos simula sa school year 2025 to 2026 at higit pa. Para po sa ating mga guro dyan, pinaaalalahanan din ng DepEd ang lahat ng mga guro and non-teaching personnel na sila ay karapat-dapat na maghain ng mga claim sa ilalim ng Government Service Insurance System, issued Personal Accident Insurance Policy na nagbibigay ng coverage para sa aksidenteng pagkamatay o pagkakatanggal ng miyembro hanggang 100,000 pesos at medical reimbursement na hanggang 30,000 pesos para sa mga pinsala. Samantala, ang mga guro sa pampublikong paaralan ay maaaring manatiling sobrang trabaho para sa inaasahang hinaharap dahil sa bilis ng pag-alis ng mga guro sa bansa taon-taon na nag-iiwan sa mga paaralan na kulang sa kawani sa kabila ng lumalaking populasyon ng mga estudyante. Ito ang nagiging babala ng Teachers Dignity Coalition or TDC kahapon. Sinabi ng TDC na naalarma ito sa datos mula sa Philippine Overseas Employment Administration or POAA na nagpakita ng average na 1,500 Filipino teacher na umalis ng bansa taon-taon sa nakalipas na 3 taon. Maaaring mas mataas ang bilang sa 2024. Nakakaalarma ito dahil baka maubusan tayo ng mga guro sa Pilipinas. Ito ang nagiging pahayag ni TDC Chairman Benjo Basas. Sinabi ng grupo na ito ay nakapanlulumo na makita ang mga guro na umaalis sa bansa na nag-aatubili sa paghahangad ng mas magandang kondisyon sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Yan ang aking hatid na magandang balita para sa mga guro natin dyan sa Pilipinas.
Keep tune in dito sa aking YouTube channel, maging updated tayo sa mga information na dapat alam nyo. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.